Good morning everyone. Good morning po sa ating pong lahat. Ang Diyos po ay mabuti sa lahat ng oras. God is good all the time. Praise God. We are now in our morning devotion. And ang ating pong pagbulay-bulayan sa umagang ito ay Luke chapter 8 verse 20, Luke chapter 9 verse 28 to 50. And Awit chapter 72 verse 1 to 20 and Kawikaan chapter 12 verse 10. So yan po ang ating pong babasahin at pagpupulay-bulayan. So i-meditate natin. Please magkaroon kayo ng notebook meditation, notebook meditation. I-note nyo po ang inyo pong ang verse na ibibigay po sa inyo ng Panginoon sa ating mga Bible. Hindi naman kailangan lahat ng verses i-meditate mo. No? So, yung meron tayong ma-meditate na isa, mag-sink in at yun yung pumasok sa puso natin. Pero kung kaya mo lahat, so, praise God. Mabuti ang Diyos, siya ang nagbibigay ng karunungan at kaalaman po sa atin. Hindi sa wisdom ng tao lang, no? Hindi sa wisdom ng tinuturo ng mga mundo, but still directly dun sa kapahayagan ng salita ng Panginoon sa pamamagitan din ng ating Banal na Espiritu na paloob ng Panginoon sa atin, na nananalig sa atin. So, purihin ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na manaliksik at saliksikin at alamin, no? Pakanasain po natin, bigyan po natin ng panahon at pagkakataon sa buhay po natin ang salita ng Panginoon. So, Diyos po ang lahat ng papuri sa umagang ito. Tayo po ay magpatuloy sa ating pong gawain sa ating Bible reading. Sige po tayo pong lahat, bago po tayo magbasa, bago po tayo magbabad dun sa salita ng Panginoon, ay manalangin po muna tayo. Tayo po ay tumulog, aminin ng pagkilos at pangunan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, O Lord. Purihin ka, O Diyos. Dakilahin ka, Panginoon. Ikaw ang tunay, Lord God, na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na mabiyaya, Panginoon. Salamat sa iyong ginagawa sa buhay po namin. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat po sa iyong pag-iyakap. Salamat po sa iyong mga aral, mga turo, Panginoon Lord God. Salamat sa pag-correct. Salamat sa patuloy na pag-guide at pag-lead. Salamat, Panginoon Lord God, sa mga pagpapala na iyong pong kaloob po sa bawat isa po sa amin, lalo na po sa inyong lingkod, Lord God, na patuloy naman na sa iyo lang nagtitiwala at maasang tunay. Hallelujah. Wala nang iba, Panginoon, na ikaw ay pupurihin. Ikaw lamang magpakailanman, Panginoon, hanggang nabubuhay. Salamat sa iyong pagpapala, Lord God, hindi lang sa mga material na bagay, kundi sa physical na kalakasan na kaloob mo po sa amin. Buhay na sa araw-araw ng aming pag-ising, Panginoon, Lord God, biyaya mo na naman ang araw na to, Panginoon. Salamat, Panginoon, Lord God, sa patuloy na pagkilos mo sa buhay po ng iyong pong lingkod, sa po ng aming pamilya, Lord, sa tahanang ito, at patuloy, Ama, na ikaw ang Diyos na maghahari, Panginoon. Lord, sa oras na to, Panginoon, nandito po kami upang magbasa at magbuli-bulay ng iyong salita, sapagkat ito ang lagi mong pinapaalala po sa amin na huwag namin kalilimutan na basahin ang iyong utos o utusan araw at gabi na aming pagbubulay-bulayan. At ito na po yung kasiyahan, kaligayahan namin, Panginoon, na iyo pong inilagay sa aming puso, Panginoon. Hindi lang, sabi mo nga, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa iyong mga salitang namumutaw sa iyong labi. Kaya Lord God, right now, inaasam po namin na patuloy ka magre-reveal, Lord God, ikaw ang magpapahayag mula sa iyong labi, Panginoon, na iyo pong tuturo sa amin sa umagang ito. At ikaw po ang Diyos na patuloy na mangusap, manguna, at patuloy na marinig namin na iyong Panginoon. Bukas mo ang spiritual ears, ibukas mo, Pang Lord God, ang aming puso sa iyong salita. Makita namin ang iyong kaningingan at kadakilaan sa aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon God,
sa biyaya mo. Salamat, Lord God, sa pagmamahal mo. Salamat, Panginoon, dahil sa dami ng aming pong mga iisipin at alalahanin ngayong araw na to, andiyan ka para po sa amin na patuloy na mag-aaliw, magpapalakas, magpapatatag at magbibigay po sa amin ng mga pangangailangan namin. Sabi mo nga, huwag kaming mag-alala sa araw ng bukas, Lord God. At sabi mo nga, Panginoon, ikaw ang magpo-provide ng aming mga pangangailangan. Kaya Lord God, sa oras na ito, Panginoon, patuloy po namin itataas ang iyong pangalan. Salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong biyaya. Hallelujah, tinataas ka po namin. Ito po ang samo namin dalangin sa tanging pangalan ng Diyos, Ama, Diyos ng Espiritu Santo. Amen. So, purihin ng Panginoon. Ano po? Good morning po. Good morning. Patuloy lang po tayo sa ating pong pagbabasa. Ito po ang salita ng Panginoon. Maybe some of you are in the work na, nasa work na, nasa school na, nasa kanya-kanyang kabisihan ng business na, ano po. Yung iba naman nasa tahanan, yung iba nakatutok lang din sa cellphone, scroll ng scroll. So, magadaanan niyo po ang live. Ay samahan niyo po ako na magbasa ng salita ng Panginoon. Ano po, at patuloy po natin alamin ang kapahayagan ng Diyos mula sa iniwang kapahayagan ng salita niya sa bawat isa po sa atin. So, sige po, dako na po tayo sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon mula sa Luke chapter 9 verse 22 to 28 or 28 to 50. 28 to 50 verse. Okay, sabi niya po dito, makalipas ang halos 8 araw pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga ito. Okay, sabi niya, no? Hallelujah. Umakyat siya sa bundok upang manalangin. So, ito po yung pinaugalian at the same time ito yung heart ni Jesus. Ano po? Na siya po ay laging nanalangin. Okay? Tumatawag sa Ama. Okay? Sabi niya dito, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Sinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Habang siya ay nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha at ang kanyang kasuotan na ay nagdingning sa kaputian. Biglang may lumitaw na 2 lalaki na nakikipag-usap sa kanya, sina Moses at Elias. Okay, so sila ay from Old Testament na ngayon ay nagpag-usap sa Panginoon Jesus na nagpakitang may kaningningan. Pinag-usapan nila ang pananaw ni Jesus na malapit na niyang isa katuparan sa Jerusalem. Nag-reveal na. Okay. Natutulog sina Pedro noon at pagkagising nila ay nakita nila si Jesus na nagkakasilaw ang anyo at may 2 lalaking nakatayo sa tabi. Nang papaalis na ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, Panginoon, mabuti po at nandito kami. Magtatayo po kami ng 3 tolda, isa para sa inyo, isa para kay Moses, at isa para kay Elias. Ngunit hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya ng liliman sila ng ulap at natakot sila ng matakpan sila nito. May isang tinig na nagsalita mula sa ulap, ito ang aking anak. Hello po, Sis Malik. Ito ang aking anak. Okay? Ang aking hinirang. Pakinggan ninyo siya. Nang mawala ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus. Hindi muna ipinamalita ng mga alagad ang kanilang nakita. Verse 37, kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay good morning, Christian. Kinabukasan, bumaba sila mula sa bundok at si Jesus ay sinalubong ng napakaraming tao. Mula sa karamihan ay may isang lalaking sumigaw, Guro,
makikiusap ako sa inyo. Tingnan po ninyo ang kaisa-isa kong anak na lalaki. Sinasaniban siya ng espiritu at bigla na lamang siyang nagsisigaw at nangingisay hanggang sa bumula ang bibig. Lubha po siyang pinapahirapan at halos ayaw tigilan nito. Okay? Nakiusap po ako sa inyong mga alagad na palayasin nila ito, ngunit hindi nila nagawa. Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. Okay? So sa likas ng tao, ng mga alagad ni Jesus, ito yung katunayan, tayo nga ay lahi ng masama, at the same time walang pananampalataya, tutuusin, hanggang kailan pa ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan po kayo pagtitiisan? At sinabi niya sa lalaki, dalhin ninyo rito ang inyong anak. Nang papalapit na ang bata, pinangisay na niya ito ng demonyo at bumagsak sa lupa. Ngunit sinaway ni Jesus ang masamang espiritu at pinagalitan ang bata. Pagkatapos ay ibinigay sa ama nito at namangha ang mga tao sa kanilang nakita sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Hanggang hangang-hanga ang lahat ng mga Brother Nick. Hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus. Ngunit sinabi niya sa kanya ang mga alagad, pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao, ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kaluhulugan nito. Natakot naman sila magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin nito. Okay. At nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumatanggap sa batang ito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at ang sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. Amen. Purihin ng Panginoon. Dakila ang Diyos talaga sa kanyang mga revelasyon na hindi kayang sukatin ang pag-iisip ng tao. Talagang kung papansin, parang makakalito, parang ang hirap intindihin, ang hirap unawain. Dati sila, sabi nga, si Lord siyang mismo ang magpapaunawa po sa atin. So verse 49 to 50, sinabi ni Juan, Panginoon, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sa inyong pangalan. Pinagbawalan po namin siya sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ayan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat hindi laban sa inyo ay kakampi ninyo. So, sabihin, pag hindi laban sa atin, kakampi natin. So, ang lahat ng nananampalataya sa Panginoong Jesus ay siya lamang ang Diyos, tagapagligtas, wala nang iba. Isang naparito, upang hanapin ang mga naliligaw, at iligtas, at bigyan ng buhay na kasiyasihat. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi nga natin kaaway, siya ay kakampi natin. Okay? Kasamahan din natin. Okay? Yun po ang realidad. Hallelujah. Punta po tayo sa Awit, chapter 72, verse 1.
Awit chapter 72 verse 1 to 20. So sabi niya dito, turuan mo po ang haring humatol ng makatwiran. Panalangin para sa hari. Iba nga po katulad kagabi, sabi ng ating pong binasa, kayo ay paparoon sa pag nandun na kayo sa lupang aking pinangako sa inyo, hihiling kayo ng isang hari. Okay? Sabi niya doon, hihiling siya ng isang hari, at ibibigay ng Panginoon, at yung pinili ng Panginoon. At ito naman, panalangin para sa hari, okay? Sa mga ating leader, na nangunguna sa atin dito sa bansang Pilipinas. Turuan mo po ang haring humatol ng makatwiran sa taglay mong katarungan, O Diyos. Siya'y bahaginan. Yan. Good morning po. Si Joyce. Good morning, Joyce. Sa Mavic. Good morning. Nang matuwid na tuparing tungkulin sa iyong bayan at pati sa may hirap maging tapat siyang tunay. Ang lupain nawa niya ay umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap, mga nangangailangan pag-ukulan ng paglingap, at ang pang-api o ng aapi ay lupigin at ibagsak. Okay. Nawa sila ay maglingkod, silang lahat mong nirang, hanggang araw sumisikat, hanggang buhay sumisilip. Ayan. Hanggat andyan ang buwan, hanggat andyan ang araw. So ibig sabihin, papansinin natin 24 hours, kasi andyan ang buwan sa 24, sa buong magdamag. Andyan naman ang araw sa buong maghapon. So, sila ay dapat na maglingkod. Lahat silang mga hinirang mo, from president to barangay captain hanggang sa pinakababa, dapat kanilang paglingkod ay buong maghapon, buong magdamag. At hindi namin ang panalangin ito, nawa na ito ay magawa nila. Marami namang kaparaan na pinagkakalob ng Panginoon at kakayahan nila kung bakit sila nilagay doon. Kaya nga doon sa binasa natin kagabi, huwag pansarili lang, huwag pansarili na pag sila ay nasa posisyon na, sila ay nasa kanilang katayuan na bilang hinirang Panginoon na tagapangunan ng bawat lugar dito sa Pilipinas, talagang pagpipin nila. Hindi pagpapayaan nga inaalis nila. So sabi dito, verse 6, ang hari sana'y matulad sa ulan ng kaparangan, bumubuhos, sumidilig sa lahat ng nabubuhay. At ang buhay, na matuwid sa kanyang kapanahunan. Maghari sa bansa niyang umunlad kailanpaman. Nawa kanyang kaharian ay lubusan ng lumawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Ayan. Good morning, pare Ronald. Nawa ang kanyang kaharian ay lubusan ng lumawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Sa harap niya ay susuko mga taong nasa ilang. Okay? Isubsob nga sa lupa lahat ng kanyang kaaway. Mga haring nasa pulo ay naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob upang parangalan siya. Pati rin ang mga hari ng Arabia at Ethiopia may mga kaloob din bibigay sa kanya. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya, mga bansang magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Ganyan po dapat ang bansang basapang. Ganyang inililigtas ang mga dukhang tumatawag, lalo na ang nalimutan mga taong mahirap. Iligtas ng mga nakaupo, ang mga taong ganito. Sa ganitong mga tao siya ay lubhang nahahabag
sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Okay? Inaagaw niya sila sa kamay ng marahas, sa kanya ang buhay nila ay mahalagang hindi hamak. Yan, dapat ganito yung puso ng mga hinilang ng Panginoon na naglilingkod sa bayan mula sa presidente hanggang sa maliit na komunidad. Luigi, morning. Ayan, hello po, nanay. Good evening. Good morning po. Good morning. So, sabi niya po dito, verse 15, pagpalain itong hari, siya nawa ay mabuhay at magbuhat sa Arabia ay magtamo ng gintong yaman. Sa tuwi na siya ay nawa ay idalangin nitong bayan, kaingain, nawa ng Diyos pagpalain habang buhay. So, yan po ang katunayan niyan. Ang mga taong bayan ay nananalangin para po sa nangunguna, naghahari at the same time, tagapanguno ng ating pong bansa. So, yan ang trabaho ng taong bayan. Ipanalangin ang mga nasa nanunungkulan. At syempre, ang mga obligasyon ng bawat church, ipanalangin ang kanilang leader, ang kanilang pastor. Sa lupain sumagana nawang lagi ang pagkain. Ang lahat ng kaburulan ay mapuno ng pananim at matulad sa Lebanon na maunlad ang lupain. At ang kanyang mga lungsod dumami ang mamamayan, sindami ng mga damong tumutubo sa kaparangan. Nawa ang kanyang pangalan ay huwag nang malimutan, manatiling bantog hanggang sumisikat itong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumadalangin. Hari nawa, pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Si Yahweh, Diyos ng Israel, purihin ng taong madla, ang kahangahang bagay tanging siya ang may gawa. Ang dakilang ngalan niya ay purihin kailanman at siya ay dakilain nitong buong sanlibutan. Amen. Amen. Ito ang wakas ng mga dalangin ni David, anak ni Jesse. So, panalangin sa hari. So, yan dun sa panlupang mga na pinili para manguna. Walang iba kundi ang ating Panginoon Jesus na siya maghahari sa atin. Ito po ay panalangin na isang taong nagwing para po sa Panginoon, para po sa ating po hari. Purihin ng Panginoon. Yan, sa Diyos ang lahat ng papuri. Yan. Good morning, Joshua. So, balikan natin ang ating pong binasa from Luke chapter 9, verse 28 to 50. Dito po ay pinapahayag ng Panginoon ang kanyang kadakilaan. Pinapahayag ng Lucas chapter 9, verse 28. So, si Jesus ay nakikipag-usap sa Panginoon from 28 to 36. Okay? At the same time, nagpahayag ang Diyos Ama sa pamamagitan nila Moises at ni Elias sa kanyang mga alagad. Nakikita dito, sabi niya dyan, ay pakinggan ninyo siya. So, lahat ng sasabihin, lahat ng ipag-uutos, lahat ng sasabihin, ipag-uutos, lahat ng gagawin ni Jesus, hanggang maaari ay papakinggan natin. Pakinggan natin ang sinasabi ng ating Panginoon. So, sapagkat ito magiging gabay natin para matupad natin at magawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. So, yan ang isa sa mga kautusan ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At sa kapanahunan po natin, maging aware tayo sa tinig ng ating Panginoon Jesus. Sa kapahayagan na binigay niya po sa atin, at iniwan niya sa atin, nilagay niya sa ating puso. Sabi nga dun sa
kapahayagan sa kanyang salita. Hindi na malayo sa atin, hindi na natin kailangan akyatin ang mga bundok, hindi na kailangan na nating languyin ang dagat at pumunta sa kabilang ibayo para po masumpungan po natin ang kanyang salita, ang kanyang pinag-uutos, sapagkat tayo po ay tumanggap sa kanya, tayo po ay naniwala at nanampalataya sa kanya. Automatic yun. Tayo ay binigyan niya ng pangunawa, at nilagay niya sa ating puso at isipan ang kaalaman, at patuloy niya po ito pinapaunawa sa pamamagitan ng banal na Espiritu na ating pong tinanggap na naghahari sa ating puso ngayon na nanahan. So, hindi niya tayo iniwan, hindi niya tayo pinabayaan. Laging nagkakaloob niya ang kanyang mga aral. So, nawa, ang puso natin ay magkaroon ng kauhawan, magkaroon ng pagnanasa, magkaroon ng kagalakan na ito po ay patuloy na yakapin. So, doon naman sa 37 hanggang doon sa 42 o 43, nakita natin dyan ang kapangyarihan ng Panginoon na kung saan kaya niyang magpalayas ng demonyo. At siyempre, itong mga demonyong ito ay kilala siya na siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na maghahari sa lahat, sa langit at dito sa lupa. Siya ang may kapangyarihan sapagkat ibinigay sa kanya ang kapangyarihan yun. Kaya nga even ang mga demonyo o sa mga espiritu na sumasanib sa tao, katulad nitong pangyayari dito, ay walang magagawa. At pinagaling nga ang batang ito na sinasaniban ng demonyo o masamang espiritu na sinabi dito. Okay? At namangha ang lahat. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa ganyang kapangyarihan na walang kakayanan ng tao? Kaya nga sabi dito yung kanyang mga alagad hindi na pagaling o hindi na palayas yung sa mga espiritu. Hindi po kasi sagana ng tao. Hindi po sagana ng kakayanan ng tao o anumang mga nakaugalian lamang ng mga tao. Hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus na lamang po ang may kakayanan na gawin ang mga bagay. So without Jesus, without the power of the Lord, our Lord Jesus Christ, hindi natin kaya yon. Pero sa pagkakataong ito, nawaan po natin sa ibang mga talata na pinahayag na so si Jesus ay nagbigay ng kapangyarihan, kakayanan na gawin ito doon sa kanyang mga lingkod. But still, dito sa oras na to, sa pagkakataong ito, siguro tinry na. Binigyan na sila ng kapangyarihan, karapatan na magpalayas ng demonyo at pagpahayag. So, yung ginawa ng mga alagad na to ay hindi nila nagawa. So, in short, sabi dito, yun ay dahil sa kawalan ng pananampalataya. Sabi dito, lahing napakasama. Sabi ni Jesus, lahing napakasama at walang pananampalataya. So pag wala tayong pananampalataya, wala tayong paniniwala, at wala tayong hindi natin inaasahan talaga na si Jesus dapat ang gumawa ang pangpangyarihan ng Panginoon ang gagawa niya, hindi natin magagawa. Pero kung ikaw ay buo sa loob mo yung pananampalataya mo, at ang pananampalataya mo nakatuon doon sa kakayanan ng Panginoon, hindi dahil lang sa kakayanan mo. Baka kasi manangan ka sa sarili ng kakayanan mo dahil nakita mo parang makaya ko rin to. Hindi po. Si Jesus makagagawa dahil nasa kanya ang kapangyarihan. So, pag ginawa mo yun nang wala ang panguna ng Panginoong Jesus sa buhay mo, baliwala. So, manampalataya tayo dapat naging buo sa pamagitan ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Siya ang makapagpalayas nito. So, ayun nga. Hanga ang mga tao sa verse 43, nagpahayag uli siya. Sabi dito, pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay pinagkanulo,
pagkakanulo sa kamay ng mga tao. Ngunit hindi nila ito lanuwal sapagkat nilihim sa kanila ang kahulugan nito. So, noong time na yon, so parang nagkaroon lang muna ng prophecy, pinahayag pa lang ng prophecy na mangyayari sa kanila. So, hindi pinaunawa sa kanila kasi kung maunawaan nila ito, baka hindi matuloy yung kanyang purpose kung bakit siya narito, na kung saan yun nga sabi dyan na may nagkakanulo sa kanya at yung kanyang buhay ay hahantong doon sa kamatayan sa cross ng Kalbaryo. So, nilihim sa kanila yun. Kaya nga, ang tao, limitado ang pag-iisip, limitado ang kakayanan, limitado ang kaalaman. Tanging ang Diyos lang ang nagpapaunawa at nagbibigay na pangunawa sa bagay na kalooban niya, na pwedeng mangyari in the future. Kaya nga, dapat tayo ay patuloy na manalisik, alamin yung kapahayagan ng Panginoon. Si Sir Jeffrey Gonzales na professor yan. So, good morning po sa inyo. Sa verse 46 hanggang 48, sabi niya dito, at nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakatakila. Ayan, dahil itong mga alagad na to ay sa ilang mga panahon ng kanyang sa kanilang pagsama sa Panginoong Jesus, at nakita nila na talagang ang Diyos ang makapangyarihan na yan, ay pinagtalo-talunan nila kung sino sa kanila ang pinakatakila sa harapan ng Panginoon. Siyempre, ang tao talaga, yan ang pinakananasa, yan ang laging hinahangad, yung sila ay mailagay sa pinakataas na posisyon. Pero, sabi ni Jesus, alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. Sabi dito, good morning. Ang sino mang tumatanggap sa batang ito, okay, ito yung pahayagan ni Jesus, sa kanyang mga alagad at sa mga taong kasi time na yun, napakaraming tao ang lumapit sa akin. So, ang sino mang tumanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin, at ang sino mang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. So, walang iba kundi ang Amang nasa langit. Ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. So, ang po natin, na bakit niya inahalintulad ang isang pinakadakila sa isang bata? Well, alam naman natin po ang kalalagayan ng isang bata. Isang bata ay merong, alam niyo yun, manahon, papansinin natin, humble, kung tutusin, titignan natin ay nasa kanya yung yung parang realidad ng isang makatotohanan, kasi walang naililihim. Like for example, ang isang bata, meron siyang nakita, yun ay sinasabi niya agad. At the same time, bubuo sa kanyang kalooban. At kung ano yung nakita niya, yun lang yung sinasabi niya. Okay, at ang bata, ano ba yung ugali ng isang bata? Ang ugali ng isang bata, hindi siya mapagtanim at talagang huwag sa kasalanan. Ang bata kasi, hindi pa sila masyadong aware. Like for example, hanggang sa habang bata sila, kung ano yung narinig nila, kung ano yung nakikita, yun lang din yung kanilang makakasanayan. So, parang buwang sa anumang kaalaman. At hindi sila aware na sila ay kakasala, kasi nga bata pa sila, kaya kailangan may turo sa kanila. But still, habang bata sila, ay yun nga, tinuturuan natin ng mabubuting asal, at natututo sila dun sa mga bagay. So, ang isang bata kasi, katulad niyan, pagka nag-away sila, ay meron silang hindi sila nagkakaroon ng sama nito. Hindi sila ganun kapusok pag sila po ay nagagalit. Kumbaga may limitasyon. Ang matatanda ngayon ay sobra makakanting mo lang, umaabot dun sa sila ay papatay. Katulad ng napaka-press na balita po ngayon na nangyayari po sa Rizal, patindi, nagkairingan lang din sa daan, hanggang sa nagkasapakan at mantong nga sa pagbabaril. Hindi natin alam, wala pang balita kung
napatay pa yung kanyang binaril. So, ano man ang nangyari sa kanya. So, ang pinakadakila sa harapan ng Panginoon at magiging dakila, yun nga yung merong isang tulad ng isang bata. Ano po, na yung pag-uugali, yung kung paano mag-isip, at kung paano punong-puno ng pagnanasa na siya po ay makalapit sa Panginoon. Naalala nyo dun sa isang ilang mga pahayagan po natin binasa, no? Mga bata ay lumapit sa Panginoon. Yan na lamang ang kanilang pagnanasa. Ano po? So, sabi doon, huwag nyo hahadlangan na ang mga bata ay lumapit sa Kanya. Hello, good morning, Christina. Good morning. So, yan po ano, kung nais po nating maging pinakadakila sa harapan ng Panginoon ay magtutulad tayo. Tumulad tayo sa batang tumatanggap sa Panginoon Jesus. Ang bata kasi hindi niya hihindihan yan eh. No? Yan pa, isang katangian ng mga bata. Pag sinabi mo, pag tinuro mo sa kanila, sinabi mo yung sino ang Panginoon Jesus, si Jesus. Ayan, tanggap lang ng tanggap yan. Hindi katulad ng mga matatanda ng matitigas sa mundo na eto na, sinasabi na yung patotohanan, ito yung dapat nating paniwalaan, ito yung dapat nating sundin at sambahin, ano? Dapat na pagkukulat, pero tigas ng mga ulo, tigas ng mga ulo. Ano? At ang bata, madaling maniwala yan eh. Madaling maniwala yan. Minsan nga, huwag lang natin bibiruin. Pag sinabi mong tumalong ka, tatalon niyan. At pag sinabi mong kainin mo to, ito, kakainin mo yan. Mabilis lang. Ganun yung pag-ugali ng mga bata. So, sabi niya dyan, ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinakadakila. So, pag sinabing pinakaaba, hindi naman ibig sabihin ng pinakamahirap. Kundi siya yung kung sino yung naglilingkod sa kanya. Ay pinaglilingkod ang kanyang buhay sa Panginoon. Sumusunod sa Panginoon. Ano po? So, ay siyang pinakadakila. Sabihin, hindi na niya hahangarin ang kayamanan niyo na kung ang kayamanan na to ang magdudulot sa kanya ng kasalanan, paggawa ng kasalanan. Okay, so mainam na lang ikaw ay maging aba habang sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon. Pero ang kayamanan naman, hindi kasalanan yan kasi yan nga ang pagpapala ng Panginoon. Gusto niya maranasan po natin. Pero kung yun nga, minsan hindi kasalanan sa tao dahil meron na ang sinusunod niya po. So, mabalik po tayo dito sa pinakababa ay maging tulad tayo ng isang bata. Okay. Sa verse 49 to 50, sabi niya dito, sinabi ni Juan, Panginoon, yun nga, merong mga taong ginagamit ang pangalan ng Panginoon, ano, kahit hindi nila laging kasama, kahit hindi sumasama sa kanya, ay ginagamit ang salita ang pangalan ng Panginoon. Pero ang tugon ng Panginoon, okay, wag niyo silang sa pagbawalan. Mainam nga yun, ginagamit yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. So, sabihin, itong mga taong ito, meron din paniniwala at pinanampalataya sa Panginoon. Kaya nila ginagamit yung pangalan ng ating Panginoon. Which is reality dapat po sa lahat ng tao. Gamitin natin ang pangalan ng Panginoon sa kabutihan. Siyempre, hindi naman gumagawa ng masama ang Panginoon. Kung gamitin mo yung pangalan niya, like example, humihiling ka ng mga pangit na bagay, pero para sa kapwa mo, para sa sarili mo, malamang sa malamang, hindi mangyayari yun kahit gamitin mo ang pangalan ng Panginoon. Kasi wala namang ibang ninais ang Panginoon, kundi ang para sa ikabubuti ng lahat. Kaya sa pangalan niya ay pinagkaloob, binigay ang kanyang pangalan para sa ikaliligtas ng lahat, hindi para sa ikasasama. Maliban na lang mga tao talaga ay ayaw tanggapin ng Panginoong Jesus at andyang tuksuhin, andyang alimurain, andyang i-reject ang pangalan ng Panginoong Jesus. Yun ang mga tao talagang mapapahamak dahil sabi nga ng Panginoon, sino mang sumampalataya ay paano kung hindi nga sumasampalataya sa Panginoon at hindi niya pinanghahawakan ang pangalan ng Panginoong Jesus na may kakayanan gawin ang lahat ng bagay. So, ibig sabihin, siya ay nalalapit sa kapahamakan dahil nga
Sabi doon, kung sino mang sumampalataya sa kanya, hindi mapapahamak, kundi, hindi kundi nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. So sa lahat ng mga nananampalataya, naniniwala, ay nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Makakamtan niya yung pinangako ng ating Panginoon Jesus. So, yan po ang isang katunayan po sa kapahayagan ng ating Panginoon. Kaya tayo po, dapat nananampalataya, yung pananampalataya natin ngayon ay tinatayan natin, ginagamit natin ang pananampalataya sa Panginoon Jesus. Parang dito sa unang mga verses dito sa 37 hanggang 43 na po, na kung gagamitin mo yung pangalan ng Panginoon Jesus, laki pa nung nalagay ng pananampalataya. Hindi yung dahil nabanggit mo lang na bali walang kwenta. Sapagkat ang pangalan ng ating Panginoon Jesus ay makapangyarihan, nagbibigay ng buhay, nagbibigay buhay at tumutugon sa lahat ng ating mga panalangin. Pero sabi ko nga, sa masamang panalangin para sa isasama ng iba ay malibang hindi pangyarihan ng Panginoon. Dahil ang hangad ng Panginoon ay para sa kabutihan ng bawat isa. Ayan, so to God be all the glory. Maraming salamat. Nawa meron tayo naintindihan, naunawa sa pahayagan ng ating Panginoon. Then, hilingin natin ang patuloy na karunungan na dulot ng banal na Espiritu sa pamagitan ng ating Panginoon. So, yun ang Panginoon. Yan, napakagandang revelation sa atin, no? Sa atin ang meditation ko. So, ulitin ko, ating pong meditation, no? Ginagamitan po natin ng soap. Okay, sa S po, to the scripture. Yung O po, yun po yung observation, sabing pangunawa, at the same time, kung ano yung pinahayag, ano yung nakita mo, ano yung naunawaan mo, ano yung nalaman mo. So, ano yung observation mo. And yung A, anong application, no, na kailangan mong gawin. Okay, so, dun sa pinahayag at nabasa natin, naunawaan natin. At yung P is yung prayer. So, yan po ang paggamit namin ng meditation. So, ito po yung pwede niyo pong gamitin, which is reality, no? Ginawa ang soap, sabon sa Tagalog, para maglinis ng mga dumi na meron sa ating katawan. Diba ba natudumi yung katawan natin? Punta tayo sa CR, sa tubig, ginagamitan natin ng sabon. Ayon nga sa mga scientists, tubig, yes, paglinis siya. Pero yung sabon, mas nakapagbigay din ng sarap. So, yan, nakakatulong po sa atin para tayo po ay patuloy na maging malinis sa harapan ng Panginoon. So, scripture, to the scripture, ang scripture naman, sabi niya, katotohanan ng siyang naglilinis sa atin, nagpapabago sa atin, tumutulong sa atin para mas lalo tayong maging karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. Amen? So, yan po sa oras na ito, bigyan po natin ng pagkakataon ng minuto para po sa ating meditation. So, magamit po tayo ng notebook to note our meditation. So,
Yun po. To God be all the glory. So, sa meditation, hindi naman kailangan mahaba. Yung directly na word, no? Kahit isang word to, dalawang word to, ano po, na binigay ng Panginoon. Ano po, yan po ay makakatulong po sa atin. Praise God. So, sa puri ng Panginoon, sa umaga nito, sa Diyos ang lahat ng papuri. Ang kanyang mga salita ay patuloy po natin pagtuunan ng pansin at alamin, nawain ng Diyos ang tutulong po sa atin at hindi niya po tayo pababayaan. Amen. So, tayo pong lahat ay dumako sa ating pong panalangin at ating pagtatapos ng ating pong Bible reading and meditation. So, purihin ng Diyos. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na to, sa umagang ito na iyong patuloy naman na kaloob sa buhay po namin. Pinataas ka po namin sa aming mga buhay at pinapupurihan at pinasasalamatan. Lord, hinihiling po namin na sa iyong mga salita na aming pong inasa sa oras na to. Lord God, sa araw na to, Panginoon, naging gabay po namin na katulad nga po ng aming pong nabasa, po, na nagdagamon niyo po ang aming pananampalataya sa iyo kung paano tatayuan namin ang mga salita mo at patuloy na ang pangalan mo ang siyang manutawi sa aming mga labi. At the same time, Lord God, hallelujah, kung paano kami, Panginoon, ay tumulad sa isang bata na kung saan na dapat namin tanggapin, Panginoon Lord God, sa aming mga puso, sa aming mga buhay, na ikaw, O Diyos, tatanggap, Panginoon Lord God, na patuloy na maghahari sa buhay ko namin. Lord, sa oras na to, God, patuloy kang pumilos, patuloy kang gumawa, patuloy kang maghari, Lord God, pangunahan mo kami. Lord, tinatanggap ka namin sa aming mga buhay bilang sariling pangtagapagligtas. Tinatanggap namin ang Ama, tinatanggap namin ang Kanilang Espiritu, tinatanggap po namin ang iyong kapahayagan, Lord God. Patuloy mong kami tulungan na itanim ito sa aming puso't isipan, Lord God, at pakanasahin pa namin ang mga bagay na kaloob mo, Panginoon, sa buhay po namin, na siyang tutulong, na siyang magiging gabay po namin sa paglalakad sa buhay na ito. Lord, maraming salamat. Patuloy pong hinihiling, Lord God, ang lahat ng mga pangangailangan. Bawat isa, Panginoon, patuloy mong provide, patuloy mong patagpuin. Lord God, materially, financially, Panginoon, Lord God, mentally, Panginoon, Lord God, sa health, Panginoon, in the name of Jesus. Patuloy na pagkalooban kami, Panginoon, Lord God, ng kalusugan, Lord God, ng kalakasan, ng paglalakad sa puso, maayos na pag-iisip, Lord God, sapagkat kung wala kami sa kaayusan, Panginoon, Lord God, mahihirapan kami manalangin, mahihirapan kami, Panginoon, Lord God, na unahin ang kalooban, basahin ang iyong salita, Panginoon. Kaya Lord God, sa oras ito, hinihiling po namin patuloy mong Panginoon. Maraming salamat po sa buhay Maru. Purihin ng Panginoon sa kanyang buhay. Salamat sa buhay Ate Wen, Lord God, Rowena, Panginoon, ni Christian, ni Luigi, ni John Joshua, ni Sir Jeffrey, Lord God, kay Julius, Christina. Lord, maraming salamat sa kanyang buhay. Lord God, sa buhay ni Sister Mavic at ni Joyce, Lord God, patuloy mo silang pagpalain sa buhay ni Christian, sa buhay ni Brother Nick, Lord God, ang mga taong ito, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, pagpalain mo sa buhay ni Nanay Rose, Lord God, sa buhay, Panginoon,
Mrs. Mayet, Lord God, pagpalain mo sa buhay ng church, ng mga mananampalataya. Lord God, patuloy Ama na pagpapawin mo at pakita mo ang iyong kapangyarihan, Panginoon, iparanas mo ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal, Lord God, sa bawat isa. Upang sa ganun, Panginoon, patuloy po namin nasain, pakanasain ang iyong pagkilos Panginoon po sa buhay po namin, Panginoon. Lord, sa oras na to, sa araw na to, trust you everything, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat sa buhay ng aking pamilya, sa buhay niya si Lord God. Hallelujah. Ang kanyang tutor sa kanyang mga estudyante, wisdom, knowledge, and Lord God, may turo nawa ang salita mo, Panginoon. Hallelujah. Sa pamagitan ng kanyang buhay, Panginoon. Ang dalawang baby, si Elena at Joanna, Lord, bless mo ang mga batang ito. Lord God, patuloy na katagpoy ng kanilang mga pangailangan ng wisdom na nagmumula sa iyo ay patuloy ng iyawan. Salamat o Diyos sa buhay ng aking pamilya, sa ng aking mga kapatid, mga bayaw, mga pamangkin, Lord God, sa buhay ng aking mga bilas, sa aking mga ipag, Panginoon Lord God, pagpalain mo, Panginoon, sa buhay, Lord God, ng aming mga magulang, sa aming mga pamilya nasa ibang bansa, Lord, ingatan mo, salamat sa buhay, Lord God, ng corona, Panginoon, pagpalain mo, Lord God, patuloy Ama na gumawa ka sa bawat isa po sa amin, Lord God, ang iyong salita nawa, Panginoon, ay matanim sa aming mga puso isipan, Lord God, maging buhay po namin, ang lahat ng bagay na ito, Panginoon, ay pakanasain namin. Salamat o Diyos sa umagang ito, salamat sa gagawin mo, salamat sa buong maghapon, salamat sa kalakasan, salamat Panginoon sa mga pagpapala. Lord, isip po o Diyos, tinataas po namin, Lord God, ang Thailand, ang Myanmar, Panginoon, ang dumanas ng mga lidol, meron pa rin po sa mga ibang lugar, ng bansa, kung ito man ay yung paalala sa kanila, ito man ay pagtakip mo sa kanila, Lord, nawa makita nila, Panginoon, na mayroong Diyos na makapangyarihan na makapagliligtas ng buhay. Higit sa buhay na nandito lang, Panginoon, Lord God, sa lupa, kaya mo, Panginoon, mabigyan ng buhay pagkatapos ng buhay dito, Lord God. Kaya o Diyos, nawa, Panginoon, ang buhay po namin masumpungan mo na patuloy na naglilingkod, Lord God, patuloy na sumusunod, patuloy na iyayakap ang iyong kalooban, Lord God. Maghari ka sa amin, Panginoon, Lord. Patuloy mong pagpalain sa punang mga lingkod mo, lahat ng mga kapasuran sa buong Pilipinas, sa buong bansa, sa bawat bansa, Lord God, na humahayo. Salamat sa buhay ni Ninong Milo na nasa Canada. Pagpalain mo siya, patuloy mo siyang katagpuin, patuloy mo siyang gamitin mightily. Hallelujah, power and anointing, Lord God. Maraming salamat sa buhay, Panginoon, Lord God, ng prayer warrior, Lord God, ng Nueva Ecija, Lord God, sa pangunguna nga po ng aming governor, Oy, Panginoon, na siyang nagdaan, Panginoon, para mag-gather ang lahat ng mga pastoran. Lord, maraming salamat sa tinet, sa aming pag-aaral, Lord, more wisdom and knowledge, Lord God, sa mga estudyante na nag-aaral, Panginoon, Lord God, maunawaan ang kapahayagan mo, ma-i-apply lahat ng mga inuutos mo, lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, para sa iyong kalwalhatian, hindi para sa pagsarili ng aral, Lord God. Lord, sa oras na to, Panginoon, ang puso notebook, gamitin mo patuloy sa lahat ng bawat school, Lord, magpadala ka ng mga lingkod mo na nais magpagamit, Panginoon, para sa iyong kapurihan, Lord God. At bawat school, Lord God, mula elementary, high school at senior high ay mapasok at maturuan ng iyong salita, hindi lamang yung mga estudyante, kundi yung mga teacher, lalo na yung mga principal na siyang nag-aalaw sa kanilang school, Panginoon, Lord God, na pinangungunahan para maipahayag ang Puso Notebook, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang hatid ng Puso Notebook ay para sa kaligtasan, para sa kabubuti, para sa ayusan ng buhay, Panginoon, na maituwid at mailayo sa kasalanan, Lord God, na andyan yung pag-asa, ikaw ang pag-asa namin, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan po namin. Ikaw na po ang Diyos at patuloy na pumatag po nito. Thank you, Lord, sa gagawin mo sa buhay po ng bawat isa po sa amin, Panginoon. Lord, minsan pa o Diyos, hallelujah, lahat ng mga dumaranas ng kalungkutan, dumaranas sa karamdaman, dumaranas, Lord God, ng kahirapan, disappointment, discouragement, anxiety, Lord God, lahat ng Panginoon, Lord God, ng mga nasa sitwasyon na hindi nila maintindihan, patuloy mong kalingaan, patuloy mong yakapin, patuloy, Aman, ipadamo mo na mayroong Diyos na ikaw na laging nandiyan, Panginoon, Lord God. Maraming salamat sa oras na to. Tinataas ka po namin, pinapupurihan ka po namin, nilihati ka po namin. Ito po ang samo namin dalangin sa tanging pangalan ng Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Amen.
So, God bless po sa inyong lahat. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri sa araw na to. Ibalik po natin ang kapurihan, no, at pagkakila sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. God bless po.